Huling araw na ng pangungontrata ng gobyerno sa ilang pampublikong sasakyan sa gitna ng krisis sa langis. Reklamo ng ilang kooperatiba, wala pa silang natatanggap na bayad hanggang ngayon. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, may extend pa ba ang service contracting program? Nako Cheryl, talagang wala nang extension itong programang ito na ang goal pa naman ay tulungan yung ating mga kapatid na tsuper sa taas ng presyo ng langis. Pero alam mo, kahit nga sa susunod na linggo may naasahan tayong oil price hike, talagang wala na raw talagang extension itong programang ito. Sa loob ng halos isang buwan, araw-araw na pakinabangan ni Marco ang 2 pisong diskwento sa pasahe, papasok ng trabaho at pauwi sa kanilang bahay. Maliit na diskwento man, malaking bagay na raw ito para sa kanya. Medyo nababawasan po expenses namin. Tulad po ng nangungupahan din po ako dito. Isang buwan din pong medyo nakatipid ng konti. Kasama siya sa nanghihinayang ngayong huling araw na ng pagbibigay ng diskwento sa ilalim ng service contracting program ng Department of Transportation. Ibig sabihin din ito, tigil na rin ang pondong ibinibigay ng pamahalaan para sa kada kilometrong takbo ng mga pampublikong sasakyan tuwing rush hour. 100 pesos para sa mga bus, 40 pesos para sa UV Express at Modern PUV at 30 pesos para sa mga traditional jeepney. Para sa A. Roses Transport Service Cooperative, malaki ang naitulong ng programang ito. Tingin ko naman nakatulong pa rin. Kahit sabihin mong may discount, nakatulong pa rin. Hindi nga lang po, tulad sinabi ko kanina, hindi lang ganun kalaki. Pero ang kagandahan, kahit papano, nakatulong din kami. Pero meron ding mga kooperatiba na hanggang ngayon ay wala pang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya sari-saring diskarte ang ginawa nila para lang makapagpatuloy sa operasyon. Ang ginawa po namin kasi talagang para makasurvive lang po kami dyan sa service contracting. Hinati ko po yung biyahe. So yung may group 1, may group 2. Isipin po ninyo, pag umalis po kami rito, kung 10 lang sakay, tapos po, tatakbo po tayo. Ay ngayon, pagdating mo doon, kung 10 lang, magkano yan? Magkano po ba yung diesel, di ba? O 80 humigit. Magkano yung 10 pirasong pasahero? Ayon sa LTFRB, nagkaproblema lang sa detalye ng ruta ng nasabing kooperatiba. Agad din daw silang mababayaran sa susunod na linggo. Ayon pa sa ahensya, wala nang extension ang programa. We only work on the budget available and alam naman po natin 800 million lang yung nakaalat because nung ginawa po yung ating 2026 budget wala pa naman po tayong crisis at that time. Pero nag-request kami ng additional budget but we're leaning towards shifting to the fuel discount. Sa susunod na linggo naman, sisimulan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpapatupad ng kaparehong programa para sa mga pampasaherong barko. Kabilang sa mga napiling ruta, ang mga papuntang Batangas, Calapan, Puerto Galera, Guimaras, Lapu-Lapu at Liloan sa Cebu. Pati na rin sa Negros Oriental, Zamboanga City, Basilan, Davao, Surigao at iba pa. So we identified lang mga commuter type services. So ito po yung mga biyahe na less than 2 hours. Ito yung tumatawid lang talaga sa mga from island to the mainland to work, to go to school, to do some business, or to get some basic commodities. Sa ilalim ng programang ito, ang babayaran lamang ng mga pasahero ay ang rates noong Pebrero o bago nagtaas ng singil ang mga shipping company. Inaasahang makinabang ang nasa 1 milyong pasahero kada araw sa loob ng 2 linggo. Pinag-aaralan na rin ng Marina ang paghingi ng pondo para sa pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga barko. Sa fuel subsidy, kasama yung mga ro-ro operators at even yung mga pure cargo, lalo na yung nagkikarry ng ating mga basic commodities and agricultural. Alam mo Cheryl, itong parting ito ng Mandaluyong na malapit na sa boundary ng City of Manila, ito ay daanan ng mga modern PUV na kasali dito sa service contracting program. So napakarami talagang mga tsuper na ikinabang dito sa programang ito. At kanina kitang-kita natin napakaraming mga pasahero rin ang ikinabang doon sa diskwentong kasama dito sa programang ito. So Cheryl,
aabisuhan lang din natin yung ating mga kapatid, mukhang magkakaroon tayo ng oil price hike next week. So sabi ng Department of Energy, mukhang 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene ang itataas sa susunod na linggo. Pero base yan sa 4-day trading, may isang trading day pa tayo at ngayon yan at malalaman natin ngayong weekend o sa Lunes kung magkano talaga ang movement sa presyohan ng langis simula sa Martes. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.